Kamusta mga minamahal na kapatid sa Kristo? Ako'y puno ng kagalakan na narito ako ngayon upang ibahagi ang isang espesyal na sandali kasama kayo. Maligayang pagdating sa espasyong ito kung saan sama-sama tayong naghahanap ng liwanag mula sa Diyos at ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Ngayon, tatatalakay natin ang isang paksa na mahalaga sa marami sa atin, atraksyon ng yaman sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin. Bago tayo sumisid sa panalangin na ito, nais kong hikayatin kayong magmilay sa kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Itinuturo ng salita na ang Panginoon ang ating pastol at wala tayong kakulangan. Ibig sabihin, anuman ang mga pagsubok na ating hinaharap, nais ng Diyos na tayo magkaroon ng isang ganap na buhay, puno ng mga biyaya at kasaganaan. Ang panalangin na ating ibabahagi ngayon ay hindi lamang isang hiling ng mga biyayang pinansyal, kundi isang pagdeklara ng pananampalataya at pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Sa ating pagtawag sa Kanya sa panalangin, pinubuksan natin ang mga pintuan upang matanggap ang nararapat sa atin, hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa video na ito, ating susuriin ang mga prinsipyo na nagpapahintulot sa atin na akitin ang banal na kasaganaan. Maunawaan natin kung paano ang pananampalataya, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos ay makakapagpabago sa ating sitwasyong pinansyal. Mahalaga ring alalahanin na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi ito rin ay sumasaklaw sa kalusugan, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Sa ating panalangin, hihiling tayo sa Diyos na tayo gabayan sa tamang landas, buksan ang mga pintuan na kinakailangan at ibigay ang mga pagkakataong kailangan natin upang umunlad. Nais kong hikayatin kayong makibahagi sa ating pagninilay. Kung ikaw ay nakaranas ng mga pagsubok sa pinansyal, o kung mayroon kang kwento ng tagumpay na nais mong ibahagi, huwag mag-atubiling iwan ang iyong komento sa ibaba. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng suporta at pananampalataya. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aming channel, samantalahin ang pagkakataong ito na mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, makakasunod ka sa lahat ng aming mga update at makakasali sa aming mga panalangin at pag-aaral ng Biblia. Bago tayo magsimula sa panalangin, nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan. Kapag kinilala natin ang lahat ng mga biyayang mayroon tayo, pinapalawak natin ang ating kakayahang tumanggap ng higit pa. Kaya't iniimbitahan kita na huminto sandali at mag-isip ng 3 bagay na iyong pinasasalamatan. Ito ay maghahanda sa iyong puso-isipan upang matanggap ang mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Tandaan na hindi lamang tayo nananalangin para sa ating sarili, kundi tayo rin ay nananalangin para sa ating mga kapatid na nangailangan ng tulong sa kanilang mga pinansyal. Ang panalangin ay isang anyo ng pagmamahal at kapag tayo nagdarasal ng magkakasama, pumubuo tayo ng isang kadena ng pananampalataya na makapangyarihan at nagbabago. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalala ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya't bukod sa ating panalangin, mahalaga na tayo'y kumilos. Maging ito man ay paghahanap ng bagong trabaho, pag-i-invest sa kaalaman, o paglikha ng mas maingat na budget, bawat hakbang ay mahalaga. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang direksyon, ngunit tayo ang kailangang kumilos. Kaya't kung handa ka na, sama-sama tayong itaas ang ating mga tinig sa Panginoon at hilingin na Siya ang magtuturo sa atin sa mga landas ng kasaganaan at kasiyahan. Naway ang panalangin na ito ay maging daluyan na enerhiya ng kasaganaan sa ating mga buhay at nawa tayo'y maging mga instrumento ng Kanyang kalooban. Manatili sa akin dahil ang panalangin na ating gagawin sa susunod ay tunay na makapangyarihan at maaring magbago ng iyong buhay. Sama-sama, sa diwa ng pagkakaisa at pananampalataya, akitin ang lahat na inihanda ng Diyos para sa atin. Pagpapatuloy ang video. Ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos ay mahalaga sa ating spiritual na paglalakbay, lalo na pagdating sa ating mga pangangailangang pinansyal. Sa Filipos 4:9, natagpuan natin ang isang makapangyarihang pahayag. At ang aking Diyos ang suplente ng lahat ninyong pangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na magmuni-muni sa kalikasan ng banal na pagbibigay at ang kahalagahan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Kapag iniisip natin ang pangako na ito,
mahalagang maunawaan ng pagbibigay ng Diyos ay hindi limitado sa material na aspeto. Madalas, hinahanap natin ang pera bilang isang paraan upang malutas ang mga problema o makamit ang mga ninanais na kaginhawahan. Gayunpaman, ang tunay na kayamanan ay higit pa sa mga material na pag-aari. Ito ay sumasaklaw sa kapayapaan, kagalakan, kalusugan at maayos na relasyon. Sa makatuwid, sa ating panalangin, kailangan nating isipin na alam ng Diyos ang ating mga pinakapayak na pangangailangan, ang mga hindi natin kayang ipahayag sa ating mga hiling. Ang panalangin ay isang makapangyarihang daluyan upang tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Kapag tayo lumalapit sa Kanya sa panalangin, dapat tayong gawin ito ng may pananampalataya at pasasalamat. Ang Filipos 4:6-7 ay nagtuturo sa atin na huwag tayong maging balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipakita natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Kapag ginagawa natin ito, nararanasan natin ang kapayapaang sumasagana sa lahat ng pag-unawa na mag-iingat sa ating mga puso at isipan. Ang kapayapang ito ay isang tanda ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay, isang paalala na Siya ang may hawak ng lahat at Siya ang mag-aalaga sa atin. Sa kabilang banda, ang panalangin ay hindi dapat maging simpleng pagbigkas ng mga hangarin. Dapat itong samahan ng isang saloobin ng pagtitiwala at pagsuko. Kapag nananalangin tayo sa Diyos para sa pinansyal na pagbibigay, mahalaga na gawin natin ito ng may katiyakan na Siya ay nag-aalaga na sa atin. Ang pagdududa ay maaring maging hadlang na pumipigil sa pagpapakita ng ating mga hinihiling. Ang pananampalataya ang tulay na nag-uugnay sa atin sa banal na kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa gayon, habang nananalangin tayo, dapat nating panatilihin ang isang saloobin ng inaasahan at pasasalamat, na nalalaman na ang sagot ng Diyos ay maaring hindi dumating sa paraang inaasahan natin, ngunit lagi itong magiging pinakamainam para sa atin. Dagdag pa rito, mahalaga ring alalahanin ng pagbibigay ng Diyos ay karaniwang konektado sa ating kahandaan na kumilos at magtrabaho. Ang pagpapala ng Diyos sa atin ng mga pinansyal na yaman ay hindi nangangahulugang dapat tayong umupo at maghintay na lamang. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat na tagapangalaga ng lahat ng Kanyang pinagkatiwala sa atin. Ito ay nangangahulugan ng pagtatrabaho na may kasipagan, matalinong pamamahala sa kung ano ang meron tayo, at pagiging bukas sa mga pagkakataong inilalagay niya sa ating landas. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi, ngunit hindi ito kapalit ng aksyon at responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin. Sa huli, ang tunay na kayamanan na ating hinahanap ay dapat tingnan sa liwanag ng banal na pagpapala. Sinasalamin ng Kawikaan 10:22 na ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman. Kapag humihingi tayo sa Diyos ng mga pagpapala sa pananalapi, dapat tayong handang gamitin ang mga yaman na ito upang luwalhatiin Siya, tulungan ang mga nangangailangan, at itaguyod ang Kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya, habang nagmumuni-muni tayo kung paano makaakit ng pera sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin, dapat nating laging tandaan na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa isang pusong mapagpasalamat at nagtitiwala sa pagbibigay ng Diyos. Naway ang ating mga panalangin ay maging salamin ng tiwalang ito, palaging naghahangad ng kalooban ng Diyos sa ating buhay at handang kumilos ayon sa Kanyang mga tagubilin. Kapag ginagawa natin ito, hindi lamang tayo umaakit ng mga yaman sa pananalapi, kundi nakatutugma rin tayo sa mga layunin ng Diyos na palaging mabuti at perpekto. Ang pagninilay-nilay tungkol sa pag-akit ng mga yaman sa pananalapi sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ay nakabatay sa Mateo 7:7-8, kung saan itinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng paghini, paghahanap at pagtuktok. Ang talatang ito ay isang malalim na paanyaya sa aksyon at tiwala sa Diyos. Sa pagtalakay sa usaping pinansyal, mahalagang maunawaan na ang panalangin ay hindi lamang isang kasangkapan ng paghingi, kundi isang paraan ng pagtataguyod ng isang malapit na relasyon sa manlilikha na nakakaalam ng ating mga pangangailangan kahit bago pa natin ito may pahayag. Kapag sinabi ni Jesus na humingi, tinatawag niya tayo sa isang saloobin ng kababaang loob at pagdedepende. Ito ay pagkilala na hindi tayo sapat sa ating mga sarili. Sa isang mundong madalas na pinahalagahan ang kasarinan at tiwala sa sarili, ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na sa huli, ang ating mga buhay at mga yaman ay nasa kamay ng Diyos.
Sa pamamagitan ng paghingi, inilalagay natin ang ating mga sarili sa posisyon ng mga anak na nagtitiwala sa kabutihan at kagandahang loob ng Ama. Ang tiwalang ito ay mahalaga upang makaakit ng kasaganaan dahil pinapayagan nito tayong buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang talata ay nagpapatuloy sa utos na magsaliksik. Dito, tinatawag tayong kumilos. Ang panalangin ay dapat samahan ng mga aksyon na nagpapakita ng ating pananampalataya. Ang paghanap ay hindi lamang nangangahulugang pasibong paghihintay sa isang sagot mula sa Diyos, kundi nagsasangkot ito ng aktibong pagsisikap upang makahanap ng mga pagkakataon, matuto at lumago. Sa konteksto ng pananalapi, maaring mga hulugan ito ng paghahanap ng kaalaman tungkol sa pamamahala ng mga yaman, pagiging mapanuri sa mga pagkakataon sa trabaho o pamumuhunan na inilalagay ng Diyos sa ating daraanan, at higit sa lahat, pagiging handang magtrabaho ng masigasig. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At sa pamamagitan ng ating mga aksyon, na ipapakita natin ang ating paniniwala na ang Diyos ay gumagabay at nag-aalaga sa atin. Sa wakas, ang pagtuktok ay kumakatawan sa pagtitiyaga at determinasyon na kinakailangan sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Ang buhay ay puno ng mga hamon at palakid at marami ang maaring magpahina sa atin upang itigil ang paghingi at paghahanap. Gayunpaman, ang pagtitiyaga ay isang pangunahing katangian ng pananampalatayang Kristiyano. Kapag tayo ay tumutok sa pinto, ipinapahayag natin ang ating determinasyon na huwag sumuko kahit nasa harap ng mga pagsubok. Ang pagsusumikap na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga bagay na ating nais, kundi pati na rin sa paghubog at paghahanda sa atin para sa mga inisip ng Diyos para sa atin. Ang patuloy na panalangin madalas na nagdadala ng kaliwanagan tungkol sa ating tunay na pangangailangan at tumutulong sa atin na itugma ang ating mga pagnanasa sa kalooban ng Diyos. Sa kontekstong ito, mahalagang tandaan na ang makapangyarihang panalangin ay hindi lamang limitado sa mga kahilingan ng pera o mga material na bagay. Ang mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos ay higit pa sa aspeto ng pananalapi. Kapag humihingi tayo sa Diyos sa panalangin, humihingi rin tayo ng karunungan, pag-unawa at kapayapaan sa ating mga puso. Ang tunay na kasaganaan ay nagsasangkot ng balanse sa pagitan ng ating mga yaman sa pananalapi at ang kalusugan ng ating emosyonal at espiritual na estado. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na mapanatili ang balanse na ito, sapagkat sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, naalala natin na ang kayamanan na walang kapayapaan sa isip at kasiyahan sa loob ay walang halaga. Dagdag pa rito, dapat din tayong maging maingat sa kung paano natin ginagamit ang mga yaman na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang pasasalamat ay isang pangunahing elemento sa pag-akit ng higit pang mga pagpapala. Kapag kinikilala at pinasasalamatan natin ang mga bagay na mayroon na tayo, binubuksan natin ang espasyo para sa Diyos na pagkatiwalaan tayo ng higit pa. Ang pagiging mapagbigay ay may mahalagang papel din dito. Sa pamamagitan ng pagpapala sa iba gamit ang mayroon tayo, lumiliha tayo ng siklo ng mga pagpapala na hindi lamang umaakit ng higit pang mga yaman, kundi pinayayaman din tayo sa espiritual na aspeto. Kaya habang nagmumuni-muni tayo tungkol sa makapangyarihang panalangin upang maakit ng pera at mga yaman sa pananalapi, tayo ay tinatawagan sa isang pagsasanay na lampas sa simpleng paghingi. Ito ay isang paanyaya sa isang aktibong buhay ng pananampalataya, kung saan tayo ay humihingi, naghahanap at tumutok, nagtitiwala na ang Diyos sa kanyang walang hanggan at walang kaparis na karunungan ay gagabay at magpapala sa atin sa mga paraang kadalasan hindi natin maisip. Ang tunay na kasaganaan ay isang salamin ng ating relasyon sa Diyos, at sa paglinang ng koneksyong ito sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay binibigyan ng kakayahang tumanggap hindi lamang ng mga material na yaman, kundi isang buhay na puno at sagana sa lahat ng aspeto nito. Ang pagninilay-nilay sa temang akitin ang pera sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ay nagdadala sa atin upang isaalang-alang ang kalikasan ng kasaganaan sa liwanag ng mga kasulatan. Ang talata mula sa Kawikaan 10:2 ay partikular na mahalaga sa kontekstong ito dahil sa mga aral ni Solomon, natutuklasan natin ang isang malalim na katotohanan tungkol sa yaman at pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi nagdadala ng sakit.
Ang unang bagay na dapat tandaan ay na ang kayamanan, ayon sa mga pamantayan ng mundo, ay maaaring pansamantala at madalas na sinasamahan ng mga alalahanin at pagkabahala. Maraming tao ang naghahanap ng pera sa pag-asang ito ay magdadala ng kaligayahan at seguridad. Ngunit ang karanasan ay nagpapakita na ang tunay na kasiyahan ay hindi palaging naugnay sa dami ng mga material na bagay na mayroon tayo. Dito ang kawikaan ay nag-aalok sa atin ng isang mahalagang kaibahan. Ang yaman na nagmumula sa pagpapala ng Diyos ay naiba. Hindi ito nagdadala ng sakit, hindi nagiging sanhi ng labis na pag-aalala, kundi kasabay nito ay ang kapayapaan at kasiyahan. Kapag tayo ay nagmumuni-muni sa tungkol sa pagpapala ng Panginoon, mahalagang maunawaan na ang pagpapalang ito ay hindi lamang isang usapin ng pananalapi, kundi nagsasangkot ito ng isang holistikong pananaw sa buhay. Ang tunay na kasaganaan ay sumasaklaw sa ating mga relasyon, ating kalusugan, ating kapayapaan sa loob, at ating layunin. Kapag hinahanap natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga pananalapi sa katotohanan, hinahanap natin ang isang buhay na sumasalamin sa Kanyang kalooban at mga daan. Ito ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya, kung saan nagtitiwala tayo na Siya ang ating tagapagbigay at alam Niya ang ating mga pangangailangan. Dagdag pa rito, kapag tayo'y nananalangin para sa kasaganaan, dapat nating isaalang-alang kung paano natin magagamit ang mga biyayang ito upang tulungan ang mga nangangailangan, suportahan ang gawain ng Panginoon, at itaguyod ang katarungan at habag sa ating mundo. Ang pagiging mapagbigay ay isang katangian ng tunay na mga anak ng Diyos, at itinuturo sa atin ng Biblia na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumanggap. Kawatransi. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos. Ang talatang Mateo 7:8 ay nagtuturo sa atin na humingi, maghanap at kumatok na may pangako na tayo'y tatanggap. Ang prinsipyong ito ay naghihikbi sa atin na lumapit sa Diyos na may ating mga pangangailangang pinansyal, na may kaalaman na Siya ay nagmamalasakit sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa ating pananalangin, dapat tayo maging tiyak sa ating mga kahilingan na may tiwala na naririnig at sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi ito nangangahulugang matatanggap natin ang lahat ng ating nais, kundi Siya ay magbibigay sa atin ng kinakailangan para sa ating kabutihan at sa Kanyang kaluwalhatian. Sa mga katuwid, habang pinagminilayan natin ang pag-akit ng pera at kasaganaan sa pamamagitan ng panalangin, tayo pinaalalahanan na ang tunay na kayamanan ay nagmula sa biyaya ng Diyos. Ang panalangin ay dapat samahan ng isang buhay ng pananampalataya at mga aksyon na sumasalamin sa Kanyang kalooban. Sa ating paghahanap ng Kanyang biyaya, tayo dapat ting handang kumilos ng may responsibilidad, maging mapagbigay at mamuhay na may mas tataas na layunin kaysa sa simpleng pag-iipon ng mga material na bagay. Sa pagpapatuloy ng pagninilay na ito, magkakaroon tayo ng isang panalangin na makatutulong sa atin na iayon ang ating mga puso at isip sa kalooban ng Diyos, humihiling ng Kanyang biyaya sa ating mga pinansyal at sa ating mga buhay. Naway maging handa tayo sa sandaling ito ng pagsuko at taos-pusong paghahanap. O Panginoon, makapangyarihang Diyos, lumalapit ako sa iyo na may mapagpakumbabang puso at bukas na isipan, naghahanap ng iyong gabay at mga biyaya sa aking buhay pinansyal. Ikaw na siyang pinagmulan ng lahat ng kasaganaan at kasaganaan, kinikilala ko ang lahat ng aking tinatangkilik ay galing sa iyo. At dahil dito, itataas ko ang aking panalangin sa paghahanap ng karunungan at pag-unawa upang pamahalaan ang mga yaman na ipinagkatiwala mo sa akin. Sa sandaling ito, Panginoon, hinihiling kong liwanagan mo ang aking landas sa liwanag ng iyong katotohanan. Tulungan mo akong makilala ang mga pagkakataong inilalagay mo sa aking harapan at kumilos ng may pananampalataya at tapang. Naway makita ko ang iyong kamay na gumagabay sa aking mga hakbang at sa bawat desisyon pinansyal na aking gagawin. Maramdaman ko ang iyong presensya na nag-udyok sa akin. Ama, sa gitna ng mga hamon at kahirapan, naalala ko ang mga pangako sa iyong salita. Naniniwala akong sa iyo ay palaging may mas mataas na layunin kahit sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Naway matutunan ko mula sa bawat balakid at gamitin ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagpapalakas na aking pananampalataya. Hinihiling ko, Panginoon, na bigyan mo akong kinakailangang pananaw upang makilala ang mga pintuan na iyong bubuksan sa aking buhay. Naway magkaroon ako ng karunungan upang mag-invest ng may pangunawa at pamahalaan ng may pananagutan.
tulungan mo akong linangin ang espiritu ng pagiging mapagbigay, sapagkat alam kong sa pagbabahagi ng aking mga yaman, nakikilahok ako sa iyong plano ng pag-ibig at kasaganaan para sa lahat. Naway hindi mapuno ang aking puso ng kasakiman, kundi patuloy kong hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng aking mga gawain. Naway ang salaping aking nakikita ay hindi lamang para sa aking benepisyo, kundi maging daluyan ako ng mga biyaya para sa mga tao sa aking paligid. Naway maging instrumento ako ng kapayapaan at kasaganaan, itinataguyod ang kabutihan sa aking komunidad at sumusuporta sa mga layunin na sumasalamin sa iyong pag-ibig. O Diyos, naway lagi kong alalahanin na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa kayamanan ng espiritu na iyong ipinagkakaloob. Naway makabuo ako ng isang marangal at tapat na karakter sa lahat ng aking mga transaksyon, at kahit sa harap ng mga pagsubok ng mundo, mapanatili kong matatag ang aking mga prinsipyo. Panginoon, ako'y nananawagan para sa proteksyon laban sa mga patibong ng pagnanasa at kasakiman. Naway lagi akong nakahanay sa iyong kalooban at ang aking paghahanap sa kasaganaan ay hindi kailanman maging dahilan upang ako'y lumihis mula sa landas ng katarungan at katotohanan. Tulungan mo akong maging mabuting tagapangalaga ng mga bagay na ipinagkatiwala sa akin. Kinikilala na ang lahat ay pag-aari mo at ako'y tanging katiwala ng iyong mga yaman. Naway ang mga binhi na aking itinatag ngayon ay anihin sa kasaganaan sa hinaharap. Naway ang bawat hakbang na aking gagawin ay pagpalain at masaksihan ko ang iyong biyaya sa aking buhay. Naway ang salaping aking akitin ay maging salamin ng iyong pagiging mapagbigay at magamit ko ang mga biyayang ito upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Hinihiling ko na ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa ay manirahan sa aking puso at isipan. Naway hindi ako madala ng pagkabahala o takot hinggil sa aking mga pinansyal, kundi magtiwala sa iyo na alam kong ikaw ang aking tagapagbigay. Naway mapagpahinga ako sa iyong pangako na hindi mo pinabayaan ang sinumang humahanap sa iyo. O Panginoon, tulungan mo akong maging matiyaga at huwag panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Naway ang aking pananampalataya ang maging angkla na sumusuporta sa akin, kahit na ang mga bagyo ay dumating. Naway lagi ko alalahanin na ang iyong kamay ay nasa akin, kinagabayan at sinusuportahan ako sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Naway magkaroon ako ng pusong mapagpasalamat, kinikilala ang maliliit at malalaking biyayang natatamo ko araw-araw. Naway mag-umapaw ang aking pasasalamat sa aking buhay at may pahayag ko ito sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon, tumutulong sa mga nangangailangan at nagsisilbing saksi ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa paghahanap ko ng kasaganaan, naway hindi ko kailanman makalimutan ang tunay na layunin ng buhay. Naway una kong hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, na alam kong ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa akin. Naway ang aking kalagayang pinansyal ay maging salamin ng aking relasyon sa iyo, at lagi kong unahin ang kung ano ang talagang mahalaga. Sa bawat hakbang na aking gagawin, naway maramdaman ko ang iyong presensya na gumagabay sa akin. Naway maging halimbawa ako ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo kahit sa mga hindi tiyak na sitwasyon ng araw-araw. Naway ang iyong liwanag ay sumiklab sa akin, umaakit hindi lamang ng mga material na yaman, kundi pati na rin ng pag-ibig, pagkakaibigan at kapayapaan. Panginoon, naway lagi kong tingnan ang hinaharap na may pag-asa, na alam kong ang iyong kabutihan at awa ay sumusunod sa akin araw-araw. Naway manatili akong matatag sa pananampalataya, at ang aking buhay ay maging saksi ng iyong kadakilaan at ng iyong kakayahang magbago ng mga sitwasyon. Naway lagi akong maging handang kumilos at tumanggap ng mga biyayang nakalaan para sa akin. Turuan mo akong pahalagahan ng mga pagkakataong iyong ipinagkakaloob. Naway ang aking buhay ay maging isang ahente ng pagbabago, hindi lamang para sa aking sarili. O Diyos, naway mapalago ko ang diwa ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kinikilala na kahit sa mga pagsubok ay may mga aral na dapat matutunan at mga pagkakataong dapat pagyamanin. Naway hindi ako mahulog sa paghahambing sa iba, kundi matagpuan ang ligaya at kasiyahan sa mga biyayang natamo ko na. Naway maging buhay akong patoo na ang tunay na kaligayahan ay nasa pamumuhay ayon sa iyong mga prinsipyo, at hindi sa walang katapusang pagnanais ng mga material na bagay. O Panginoon, tulungan mo akong bumuo ng isang plano sa pananalapi na sumasalamin sa iyong mga turo at kalooban. Naway gamitin ko ang mga yaman na pinagkatiwala mo sa akin na may talino at responsibilidad,
Namuhunan sa mga pagkakataong hindi lamang nagtutulong sa aking kapakanan, kundi pati na rin sa aking pamilya at komunidad. Huwag sana akong mawala ng pananaw sa kahalagahan ng pagtulong sa iba, maging sa pamamagitan ng mga donasyon o sa pagbibigay ng aking oras at lakas sa mga layuning may kabuluhan sa buhay ng mga tao. O Diyos, naway maging patotoo ako ng iyong pag-ibig sa gawa. Naway ang aking mga salita at kilos ay laging nakabatay sa katotohanan at integridad na sumasalamin sa karakter ni Kristo sa lahat ng aking ginagawa. Naway maging halimbawa ako ng pagiging mapagbigay, hindi lamang sa usaping pinansyal, kundi pati na rin sa aking oras, kakayahan at pagmamahal. Naway maibahagi ko ang mga biyayang natamo ko na alam kong sa paggawa nito ay nakakatulong ako sa pagtatayo ng iyong kaharian dito sa lupa. At kapag dumating ang mga pagsubok, naway maalala kong hindi ako nag-iisa. Naway hanapin ko ang iyong presensya sa panalangin, nagtitiwala na ikaw ang Diyos na nagbibigay at nag-aalaga sa akin. Naway manatili akong bukas ang isip at puso upang matanggap ang iyong gabay at suporta, kahit sa mga pinakamadilim na oras. Naway ang aking pananampalataya ang maging ilaw na magbibigay liwanag sa aking landas at sa gitna ng bagyo, matagpuan ko ang kapayapaan sa katyakang. Ikaw ay kasama ko. Panginoon, sana hindi ko makalimutan ang magpasalamat sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Naway magkaroon ako ng pusong mapagpasalamat na kinikilala ang maliliit na biyaya sa araw-araw at hindi nakakalimot na purihin, kasagitna ng mga laban. Naway makita ko ang higit pa sa mga pagsubok at matukoy ang mga pagkataong dala-dala nito para sa aking espiritual at personal na pag-unlad. Naway ang bawat hamon ay maging pagkakataon na lalapit ako sa iyo at patatagin ang aking pananampalataya. O Diyos, naway magtrabaho ako ng masigasig at may pananabik na alam na ang trabaho ay isang paraan ng pagpupuri sa iyo at ng pagtulong sa kapakanan ng mga tao sa aking paligid. Naway hanapin ko ang kahusayan sa lahat ng aking ginagawa na nag-aalala na ang aking dedikasyon ay maaring maging inspirasyon sa iba na gawin din ang pareho. Naway maging halimbawa ako ng etika at responsibilidad at ang aking profesional na buhay ay maging refleksyon ng aking espiritual na buhay. Sa wakas, Panginoon, sana'y palagi kong alahanin na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa iyong presensya at sa pagmamahal na ibinabahagi natin sa isa't isa. Naway unahin ko ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran na nagtitiwala na ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag mo sa akin. Naway maging daluyan ako ng mga biyaya, hindi lamang tumatanggap kundi nagbibigay din. At sana'y ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at biyaya. Sa pagtatapos ng panalangin na ito, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangarap at alalahanin sa pinansyal. Nagtitiwala na alagaan mo ako at palaging may perpektong plano para sa aking buhay. Naway mabuhay ako ng mapayapa na may katiyakan na ang iyong provision ang sumusuporta sa akin at na sa lahat ng aking ginagawa, hinahanap kong ikaw ay mapapurihan. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Inaasahan kong nakatagpo ka ng inspirasyon sa mga salitang aming ibinahagi na yon. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan, hindi lamang upang makamit ang material na kasaganaan, kundi upang palaguin ang isang pusong mapagpasalamat at isang isipan na bukas sa pagtanggap ng mga biyayang inihanda ng Diyos para sa atin. Tandaan na kapag humihingi tayo ng kasaganaan, mahalaga na gawin ito na may diwa ng pagiging mapagbigay at pagmamahal. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasa ating mga naipon, kundi sa paraan ng ating paggamit sa mga natamo upang maglingkod sa iba at purihin ang Diyos. Sa pagtatapos ng aming pagtitipon, hinihimok kita na pagnilayan ang mga aral na ating tinalakay. Isipin ang iyong buhay, ang iyong pananalapi at ang iyong mga hangarin. Paano mo mayaangkop ang mga prinsipyong ito? Paano ka magiging instrumento ng Diyos upang pagpalain ang mga tao sa iyong paligid? Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng layunin. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong buhay at mga yaman upang makagawa ng pagbabago sa mundo. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang mensaheng ito sa iyong puso, inaanyayahan kita na ibahagi ang karanasang ito sa mga kaibigan at pamilya. Minsan, ang isang simpleng pag-usap o isang video ay maaring maging kailangan ng isang tao upang baguhin ang pananaw at makahanap ng pag-asa sa mga mahirap na panahon. Magtulungan tayong lahat bilang isang komunidad ng pananampalataya na ipalaganap ang salita ng Panginoon at ang mensahe ng kasaganaan na nagmumula sa Kanya. At kung hindi ka bahagi ng komunidad na ito,
huwag palampasin ang pagkakataong sumali sa aming channel. Dito, makikita mo ang isang ligtas na espasyo kung saan maaari tayong lumago sa pananampalataya at pagmamahal. Sa bawat bagong video, mayroon tayong pagkakataon na palalimin ang ating relasyon sa Diyos at sa mga kapatid na nagbabahagi ng parehong landas. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung paano nakaapekto ang panalangin na ito sa iyong buhay. Mahalaga ang iyong mga karanasan at maaari itong maging inspirasyon para sa marami. Tandaan din na ang pasasalamat ay isang makapangyarihang katalista para sa kasaganaan. Simulan mong magpasalamat sa lahat na mayroon ka sa bawat maliit na biyayang ibinigay ng Diyos sa iyong landas. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan, umaakit ng magagandang enerhiya at tumutulong sa atin upang makita ang mga pagkakataon na nasa ating harapan. Sa iyong pagpapahalaga, tiyak na lumilihha ka ng isang kapaligiran na magiging kaaya-aya para sa mas maraming biyayang darating sa iyo. Sa wakas, habang patuloy kang naglalakbay, naway maging paalala ng panalangin na ito na laging kasama mo ang Diyos. Siya ang tagapagbigay ng lahat ng bagay at kapag unahin natin ang kanyang kaharian at katuwiran, ang lahat ng ibang bagay ay idaragdag sa atin. Naway maglakad ka na may pananampalataya, na may kaalaman na hindi ka nag-iisa at ang kasaganaan na iyong hinahanap ay nasa daan na. Panatilihin mong bukas ang iyong puso, nakatuon ang iyong isipan at matibay ang iyong pananampalataya. Naway ang kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa lahat ng pag-intindi ay magbantay sa iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Magpatuloy ka ng may tiwala na ikaw ay mahal, pinagpaltinuwag upang mamuhay ng isang buhay ng kasaganaan sa lahat ng aspeto. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana at naway maging daluyan ka ng mga biyaya sa iba sa iyong paligid. Amen. Siyempre, ibigay lamang ang tekstong nais mong ipasalin at sisikapin kung isalin ito ng tumpak at natural sa wikang Filipino. Tila walang ibinigay na partikular na tekstong isasalin. Mangyaring ibigay ang teksto na nais mong ipasalin sa Filipino at masaya kong tumulong sa pagsasalin nito habang pinapanatili ang konteksto at tono na naangkop sa kulturang Filipino. Siyempre, anong teksto ang nais mong ipasalin sa Filipino? Ibigay lamang ang nilalaman at ako ay handang tumulong. Siyempre, anong partikular na teksto ang nais mong ipasalin sa Filipino? Ibigay mo lang at sisimulan ko na ang pagsasalin. O, handa kong tumulong sa pagsasalin ng teksto. Mangyaring ibigay ang tekstong nais mong ipasalin sa Filipino at sisikapin kong isalin ito ng wasto at natural habang pinapanatili ang original na konteksto at tono.